Welcome back mga kadens. So ngayon, sisimulan natin sa tanong na bakit sila laging nasa social media mo, no? Or bakit sila laging nakatambay sa social media mo, no? And bakit every time na magpo-post ka, magmamay ka is laging nandyan sila, no? Nakasubaybay sa'yo. So again, this is a general reading, no? Supposed to be. I-take nyo lang yung mga message na piling nyo para sa inyo, okay? And kapag hindi naman para sa inyo, just leave it the rest, no? So hindi naman kinakailangan na maka-resonate ka dyan sa lahat, okay? Dapat meron tayong mag-filter ng mga message na makukuha natin every time na nag-reread tayo, no? So, again, also, this is pick a card, no? So, this is group 1, group 2, and group 3. So, bibigyan kayo ng time para makapag-isip kung ano ba yung para sa inyo and kung ano ba talaga yung napupusuan yung group, no? So, kapag nakapili na kayo, punta na kayo sa description box, and sa description box, nandun na yung mga assign na group sa inyo, and pipindutin nyo lang yan. Kapag napindot nyo na, makakapunta na kayo sa inyong readings, okay? Hello group 1, so this is your cards, and bakit sila laging nasa social media account mo, no? So bakit kaya lagi silang updated sa'yo, no? Every time na mag-upload ka sa social media account mo, no? So, ang napili mo is 8 of Wands. So, pinapakita dito na siguro kaya sila lagi nasa social media mo or lagi silang updated sa'yo kasi sobrang nai-inspired sila sa'yo, no? Or ginagawa ka rin nilang motivation everyday, no? Kasi nakikita nila yung efforts mo, no? So, pag nakikita nila yung my day mo, no, na laging may new things ka na ginagawa, no? So, parang napapaisip sila na grabe yung kasipagan, no? Kasipagan mo talagang throughout nakikita nila, no, na you are in the situation na wala kang parang wala kang kapaguran, no? So I think yung mga tao nandito is lagi silang nag-upload ng mga nangyayari sa buhay nila, no? So nakikita ng mga tao na nakasurround sa iyo or sa social media na you are the person na kung saan busy, no? So nakikita nila, no? Lagi kang may ginagawa. And sabi ang first card mo is the world, everything you have worked for is coming together, no? So nakikita nga nila, kaya sila tumatambay sa social media mo kasi lagi silang na-encounter nila na kapag nagmamayday ka, laging may accomplishment, no? So laging nakikita nila na na lagi kang may awards na natatanggap, no? Or success, no? Lagi nila nakikita, no? So para nagiging inspirasyon ka sa ibang mga FB friends mo, no, or mga friends mo sa social media, no, na kaya lagi sila naghihintay ng upload mo, no. And sabi nga nila dito, ang iba sinasabi, ang perfect naman ng tao na to, no. So parang sana one day nasa situation kami na nasa situation mo rin ngayon, no? Kumbaga, nilolokar nila yung sarili nila sa'yo, no? And next is the tower, no? Always expect the unexpected, no? So, 7, maybe you are a lucky person, no? O swerte ka lagi, no? When it comes to decisions or mahilig ka daw pag nakita nila yung kasi yun, the tower yan, no? So, meron kasi yung reality check dyan. So, nangyayari, no? Every time yung mga taong pumupunta sa social media mo, nagkakaroon sila ng realization, no? Or reality check na kung saan, not totally compare, but iniisip talaga, parang in the positive way, no? Na, wow, ang galing, nakuha niya yung ganito. Lagi siyang may, for example, nag-upload ka lagi ka na sa milk tea shop, coffee shop. So, parang iniisip nila, hala, buti pa siya, lagi siya nasa milk tea shop, no? Milk tea shop. Okay, sorry, nabubulalahan, no? So, nakikita nila yon. So, gusto nila talagang i-try yung mga tinatry mo or mga ina-upload mo sa FB, no? Or kung ano yung social media account mo, no? So, next is strength, no? So, you don't know your own strength until it is tested, no? Self-assurance. Na nakikita rin talaga nila every time na pumupunta sila sa social media account mo, group 1, you are the person na big impact. Meron kang big impact sa mga taong nakakapanood sa'yo, or maybe you are an influencer, no? Influencer kang tao, no? Na kung saan, ang laki ng big impact mo sa kanila, nagkakaroon sila ng encouragement, na yung mga goal nila is talagang winawork nila yon para makita nila one day, katulad kanila, no? So, confidence, courage, and yung passion din, no? Nakikita nila na you are a very hardworking person. So, gusto nilang makuha yun, no? Kumbaga, gusto nilang gumaya sa'yo, no? Kasi you are influencer nga, eh. And nakikita nila yung, yung pagiging, mo, matibay na tao. Kasi lagi silang updated sa'yo, no? And also, here, the Three of Pentacles, no? So, lack of skill, no? Perception, isolation, no? Maybe nai-involve ka rin kadalasan talaga sa
group conflict, no? Maybe sa workplace to, no? So, pero kadalasan din naman din talaga natin may iwasan namin naririnig tayo sa ibang tao. Pero it's okay lang naman, sabi dito, no? Sabi ng spirit guide ko na okay lang yung group 1, no? Makitahan ng iba. Kasi iba-iba tayo ng perspective, no? Maybe siguro sa iba okay ka, sa iba hindi, no? Talagang ganun naman talaga, no? Nakikita nila kapag malungkot ka lang talaga, pinapakita mo rin sa social media, no? So, isolation, no? Pinapakita nila talaga na yung pagod mo, kapag napapagod ka, nalulungkot ka, laging nalalaman, sabihin na naman nila, hala, si group 1 malungkot, parang ganun, no? Ba't kaya siya nagmali? Ba't kaya siya nalulungkot? So, nagkakaroon din talaga siya ng confusion between your audience, no? Nakikita ko dito. And, the chariot, no? So, alam naman natin ang the chariot is flow of our life, no? Or kaya flow, may manlalakad tayo, flow ng buhay natin. So, nakikita dito, no? So, ayun nga, pinapakita dito na, siyempre kapag marami tayong ginagawa, no, talagang masyado tayong nasa part tayo na may tayo mag-overthink, no, kasi hindi natin ma-assess yung ginagawa natin, no. So, I think ganun kang tao, masyado kang maraming ginagawa, no, full of, ka talaga, accomplishment, or completion, no. And through that naman, kahit maraming struggle pinapakita dito sa card mo na nakakaya mo naman, nalalagpasan mo siya, no? So, sabi din dito ng spirit guide ko, i-avoid mo lang daw yung mga negativity na nakasurround sa'yo. Kasi maraming tao talaga sumisilip sa social media mo. So, possible may na-encounter ka kapag may kalala ka na nakakasalubong mo. So, sabi nila, pre, ano nangyari sa'yo? Be, ano nangyari sa'yo? Parang ganun. Okay ka lang ba? So, marami rin taong kinakamustahan, no, kapag tuwing nagma-my day ka ng malulungkot or nag-upload ka ng malulungkot. Kasi, ang tingin nila sa iyo, inspiration ka nila. So, parang, nalulungkot, pag masaya ka, masaya sila. Pag malungkot ka, nalulungkot din sila, no. So, ganun yung mga audience mo, no, sa social media mo, no. And next is the tension or unprepared, no. So, may mga tao rin talaga pinapakita dito na nakikita nila talaga yung image mo, no, throughout talaga. Talaga nakabang sila, updated sila, no. So, pinapakita dito yung pagiging nila, no, sincere nila sa'yo, okay? Maraming tao rin sa'yo na talagang sincere sila or concerned sila sa'yo. Kasi nga, parang ang daming na kasing ginagawa, ang daming opportunities na pumapasok sa'yo, and parang napapaisip sila, nagpapahinga ka pa ba? Parang ganon. Parang sinasabi nila, dapat kapag malungkot ka, nag-upload ka ng sinasabi nila na dapat magpahinga ka rin. Sana si person na ganito, sana nakakatulog pa siya, sana may time siya para sa sarili niya, parang gano'n. Kasi nakikita ng mga tao na nakapokus ka sa career mo, okay? Career opportunities na pumapasok sa'yo. So, ang sabi rin dito, so many things remind me of you. Siguro yung mga ibang audience mo, no, yung ano yung pinagdadaanan mo, natapos na nila yung ganung cycle. So, parang kapag titingin sila every time sa my day mo, nakakatapos ka lang sa ganyan cycle, naranasan yung ganito. So, nakikita ka nila, no, nararamdaman nila yung yung experience mo, okay? Kung ano yung nararanasan mo everyday, no? Nakikita nila. And, yung my day mo, nagre-remind din sa mga taong nakapaligid sa'yo, okay? Kaya lagi ka nilang inaabangan. Lagi silang excited na makita yung mga upload mo, no? Pinapakita dito, no? So, and sabi sa'yo ng universe, ayan. So, ito yung nakikita sa'yo ng ng taong mga nanonood sa'yo, no? So, many things remind me of you. So, pwede itong cycle, no, sa buhay, no, or yung mga experience mo, no, na struggles. Siguro yung mga nanonood sa'yo, yung struggles mo ngayon, kakatapos lang nila doon. Kaya, nagbibigay ka rin ng, kumbaga, nagkakaroon ng, nag-reminisce din yung taong nakakakita ng my day mo, no? Kasi parang ang sabi nila, parang deja vu. Kung alam yung deja vu, no? Parang, parang nangyari na yon, no? So, sabi dito ng universe, trust yourself more know that you are in the right place, no? So, pagkatiwalaan mo lang yung sarili mo, no? Sabi nga, parang, tawag dito, lagi mo pinapakita yung kung sino ka, no? Pinapakita talaga dito. And sabi dito, at the right time, opportunities will present themselves to you when they are meant to, okay? All in divine timing, get excited about the future and instead of fearing it, no? So, marami talagang, pura sa mga nanonood dito, no? Marami kayo talagang, sa future nyo, madami talagang opportunities ang naghihintay sa inyo, no? Sabi lang dito, huwag kang matakot na sumubok ng sumubok, okay? Kasi, may right time naman for that and right place, okay? Ang sabi rin ng divine mo, na yung mga tao nakasurround sa'yo, talagang, kaya sila yung updated sa'yo kasi lagi nilang inaabangan yung chapter mo kasi nga, you are
na-inspired sila sa'yo, okay? Nakakapagbigay ka ng inspiration sa iba and namomotivate mo sila. So, kaya nga ang nakikita ko dito, you are influencer kang tao, no? So, ang lakas mong, halimbawa, kapag masaya ka, masaya rin sila, no? Ang lakas ng makahawa ng energy mo. Kaya, ganun yung mga tao. Lagi silang nasa social media mo. So, thank you Group 1. Sana natanggap mo yung message na para sa iyo, no? And sana gawin mo tong guide, no? And thank you. Bye-bye. Hello Group 2. So, bakit sila laging nasa social media mo Group 2, no? So, ang pinili mo is Knight of Cups. So, it is a romantic, no? Maybe you're a romantic person or may darating na tao na romantic or idealistic sa buhay mo, no? Pinapakita dito. And your first card is the Empress, no? Be happy with the results of your actions. Sabi nga dito, lagi mong pinag-iisipan yung actions mo, no? And decisions mo. So, kaya nagre-results to ng positive or magandang outcome, no? And siguro kaya yung mga maraming tumatambay sa social media mo because you are a happy person, no? Masayahin kang tao. So, ang taas ng energy mo, no? Napaka-high ng energy mo to the point na nakakahawa, no? Alam naman natin kapag nakaka-encounter tayo ng mga taong sobrang saya, no? Talagang nakakahawa sila to the point na gusto natin lagi silang kasama, no? So, next card is loss of prestige and disloyalty, rejection, or betrayal. So, maybe yung mga isa sa mga social media na nakatambay sa social media mo is maybe ex mo or mga kinat mong tao, no? Siguro nami-miss ka rin nila or talagang yung ex mo talagang pinagmamasdan ka pa rin, no, till now. Or yung mga taong nireject mo, no, na sa buhay mo or kinat mo. So, nandyan. Even the person na nanakit sa'yo, no, still tumitingin pa rin sila sa social media mo. Ini-stalk ka pa rin nila, no? And number 3, the 3 cards here is a harsh truth is better than a soft lie. So, pain, suffering, bitter truth, separation. Maybe you are galing ka sa cycle na kung saan third party, broken hearted, or mga taong sinira ka, or mga taong sumira ng puso mo, okay? Or nanakit sa'yo, no? So, this is a 333. Maybe this is your angel number, no? So, i-search after this message or after this session, no? Try to search sa Google yung 333 angels number, no? Maybe binibigyan ka ng universe ng message na dapat mong marinig, okay? So, search mo yung 333. And next card is the 7 of Wands. So, obstacle. So, dito pinapakita rin talaga na galing ka talaga sa mga struggles, and yung struggle mo na nararanasan dito is hindi talaga biro, no? So, nakikita talaga ng ibang tao rin sa social media mo na you are in pain, no? Nasa kalagayan ka na you are in the process of healing, no? So, nakikita ng mga tao na si ganito, galing pala siya, ang sad naman, parang gano'n. Nakikita ka ng tao, kaya lagi silang tumatambay dyan sa social media mo. Maybe, nakikita nila ang lungkot-lungkot mo. And maybe yung iba sa inyo, lagi naka-public din. So, hindi lang isang tao nakakakita, kundi maraming tao rin. Maybe your friends, relatives, or even your, friends nga, no? So, mga kakilala mong tao, nakikita nila talagang you are in pain ngayon, or nagsasuffer ka ng so much, no? And next is hidden motives, no? Maybe ngayon nakikita may taong nasa social media mo na gusto rin mag-in sa new chapter ng buhay mo, no? So, naghihintay lang din siguro ito na mag-healed ka, and after mo mag-healed, papasok din tong taong ito, no? So, naghihintay lang siya na maging okay ka, and mag-in din siya sa chapter mo, no? Kasi hidden motive is superficial, no? So, nagbibigay din to ng confusion sa'yo, no? Siguro, nagbibigay din yung, sinasabi rin siguro ng mga tao nakakita na may demo or post mo, okay ka pa ba? Parang, okay ka lang ba? Parang ganun. Parang concerns din sila sa'yo, no? Maraming taong concern sa'yo, no? Kasi, naging, alam mo yung ang hirap din talaga, lalo na pag yung isang tao is joker, no? Then, sabi nga nila, kung sino pa yung joker, ayun pa yung maraming pinagdadaanan. No, kung sino pa yung taong mahilig magbiro, no? Sila pa yung marami, deep inside, sila talaga yung malungkot, sila talaga yung maraming nararanasan na sakit or pain sa kanila physically or mentally, no? So, the last card is Wheel of Fortune. You have strength in new beginning, the cycle restart, no? Change. So, maybe through this experience na galing ka sa suffering, pain, or separations, or heartbreak nga ng cycle ng buhay mo, may transformation pa din, no? So, talagang sinasabi rin ni universe na huwag kang mag-alala, yung learnings na yan, or yung
yung pagkaka-down mo is may learning kang makukuha, and after nyan is transformation, no? So, kumbaga kung naging sa una masaya ka, naging malungkot ka, babalik ka rin, no? Magiging masayahing tao ka pa rin, no? So, still nandun pa rin kasi ugali mo na yun yung pagiging masayahin talaga. And yung pagiging masayahin mo and positive mo sa buhay, nakaka-attract siya ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kaya rin sila laging nasa social media mo, no? So, and maybe may darating din talaga because Wheel of Fortune and the Nine of Cups, no? Maybe after ng suffering, or kapag naka-healed ka na, maybe papasok tong tao na to sa buhay mo, okay? So, mag-i-in talaga siya, no? And panibagong new beginnings na naman, no? Pero sana, kapag magkakaroon ka ulit ng panibagong new chapter in relationship, no? Matuto ka na, okay? Kung ano yung mga naranasan mo noon is sana maging lesson to para sa iyo, no, na para hindi ka na maulit sa ganong cycle ulit, no, kung masasaktan ka, no. So pinapakita rin dito, no, na you are loving person, no, and masayahin, and sobrang high ng energy mo to the point na maraming gusto rin mag-in sa buhay mo, no. Ganun talaga ang buhay kapag mataas yung energy mo, talagang prone ka sa mga lower energy na kung saan gusto rin pumasok sa iyo, okay, para magkaroon ng balancement, no. And sabi sa na ni universe is, you are doing your best and that is enough. Sabi nga nila, kaya siguro, kung alimbawa na lamang galing ka sa broken, heartbreak, no? Or nagsasuffer ka from it, no? Sabi dito, it's okay. Sabi nga sa inyo, group 2, it's okay, no? As long as ginawa mo yung best mo, okay na yon, no? And any difficulties you face will not last forever, no? Hindi naman din mag-end yan. Hindi ka lang mag-end sa ganito, no? So, maybe learnings mo lang yan. Sabi nga nila, ang problem is seasonal lang, no? Kumbaga, maybe ngayon, season mo lang ngayon na kung saan makakaranas ka ng ganyan. Pero after that is may panibagong magandang message or opportunities na darating sa'yo, no? Kumbaga, sinusubok ka lang ng tadhana or pinapatibay ka lang ng universe, no? Tinitingnan niya, tinetest ka lang din niya kung kaya mo pa ba, parang ganon. And magiging foundation mo yan balang araw, sabi ni universe, no? And sabi to, release the thoughts and feelings that don't feel good. So sabi nga dito, kung feeling mo malungkot ka, no, ilabas mo, okay? Kaya pala sabi dito ni universe, sabi rin dito na you speak to me through music, no? So maybe talagang maybe itong taong to, itong papasok sa buhay mo is nag-uusap na kayo through music, no? So maybe kapag nagmamay-day ka ng music, nagmamay-day din itong taong to, no? So binibigyan ka lang ng sign ni universe, no? So maybe yung mga nasa group is music lover kayo, okay? Mahilig kayo kumanta, mahilig kayong makinig ng music, even sa instrument, no? Baka yung iba sa inyo marunong din, no? Gusto nyo talaga yung music, okay? And through music, doon mo i-release yung problema mo, okay? Or even kung nasa healing process ka, makinig ka lang na makinig ng music, no? Kasi every time na nakikinig tayo ng music, gumagaan yung pakiramdam natin, okay? Doon mo siya i-release. And focus all of your energy on love. So, di ba sabi dito, galing ka nga sa heartbreak, pero sabi pa rin ng universe mo, focus ka pa rin, no? Sa love, no? Not only in relationship, but sa mga taong nakasurround sa'yo, no? And also sinasabi rin dito na mahal ka ng mga taong nasa social media mo, no, or laging nasa social media mo kasi gusto na maging updated sa'yo kasi concerned sila, okay? And sabi to, happiness and your hopes and dreams, okay? So sinasabi talaga dito, you are masayahin kang tao and laging may pag-asa. Tandaan mo lang, no, kung ngayon season mo sa ganyang cycle or galing ka sa heartbreak, okay lang, may pag-asa pa, no? And sabi dito, yung dreams mo, huwag kang mag-alala. Sabi nga dito, may right time, no? Kung gusto mo talagang, sabi nga nila, ang pag-live life is hindi minamadali, no? Hinihintay natin yung right time kung saan magiging talagang fully committed tayo sa isang tao na kung saan hindi na natin sila magiging, kumbaga, equipment na kung saan magbibuild pa ng foundation, no? Para, so, bibigyan kayo ni universe ng person na para sa'yo, and through that, maybe mahilig kayo pareha sa music, no? Sinasabi. And, Wheel of Fortune, sinasabi naman dito na maswerte kang tao, ano. So, kung tatanungin mo ako about your dreams, makukuha mo yan kapag nilakipan mo ng actions and talagang efforts pag pinag-effortan mo yung isang bagay, no? So, thank you, Group 2. Sana na-receive mo yun. Dapat mong ma-receive na message. And sana magamit mo to as a guide for you, no, in everyday life. And thank you. Bye-bye. Hello, Group 3. So,
bakit sila laging nasa social media mo group 3, no? Or bakit lagi silang updated sa tuwing nag-upload ka sa social media mo, no? So, ang pinili mo is Seven of Pentacles. So, when we say Seven of Pentacles, this is a money or opportunities and also your efforts, no? Sa mga ginagawa mo. Pinapakita dito na talagang marami kang sinusubukan, no? And every time na may sinusubukan ka, talagang nakikita ng mga tao na sa social media mo na ipinag-e-effortan mo to. Tapos nakikita nila yung result, no? Nakikita nila yung results, no? For example, alam niyo yung quotation na kapag may tinanim, may aanihin, no? So, talagang pinapakita dito na swerte kang tao pagdating sa pera, no? So, kumbaga kung may business ka, and yung perang nilabas mo, doble pa sa nilabas mo, no? Parang ganon. Magiging doble pa yung kita, no? And talagang kahit maliit lang, kaya mong palakihin, no? So, kapag business, no? So, siguro yung iba dito is business-minded, no? And also, masipag din na tao, no? Parang kayo yung taong sabik sa panibagong, panibagong thrill sa buhay mo or thrill sa kaganapan sa buhay mo, no? So, siguro kaya yung iba laging tumatambay sa social media kasi marami sila natututunan sa'yo, no? Maybe galing ka rin siguro sa group 1, no? Yung iba dito galing sa group 1 kasi pinapakita dito talaga na masipag ka, no? And yung pagiging masipag mo, nagkakaroon siya ng accomplishment, no? Nagbubunga yung pinaghirapan mo, all efforts, may magandang outcome, no? So, dito is 10 of Pentacles. Pera talaga. So, ang dami, no? Kapag susubukan mo lang, no, kung magiging matapang ka lang sa lahat ng bagay or mahilig ka mag-take a risk, yes, no? Mahilig kayong mag-take a risk yung iba dito, no? And yung minsan, ang pag-take a risk natin talagang may mga maganda rin talagang outcome sa buhay natin, no? Kumpara kung magiging shyful na tao ka talaga, no? Kasi kung papera lang natin puro hiya, wala. Magiging stagnant lang tayo. Magiging ganyan lang tayo forever, no? So, ang iba sa inyo mahilig mag-take a risk. And yung pagiging take a risk na mismo na magandang results, no? Every time interpretation and wisdom from all stage of life. So, pinapakita dito na, dito sa card na to na lahat ng step by step na nangyari sa buhay mo, deserve mo. Okay? Deserve mo yon kung ano yung nakukuha mo ngayon. Kasi alam mo kung bakit. Kasi dumaan ka sa process na kung saan nag-start ka talaga, no? Halimbawa kung sa pagtatanim, kumuha ka ng lupa, ay nagtanim ka, no? So, talagang ang galing. Kasi pinapakita dito na, na maswerte ka when it comes to money and opportunities. Talagang nasa sayo na lahat, no? Kaya siguro lahat ng tao na sa social media mo, kasi swerte kang tao, okay? Nakita nila yung yung paghihirap mo, no? Talagang nakita nila. And yung paghihirap na yun, nakita nila, halimbawa ako yung audience mo, group 3, tapos pumunta sa social media mo, nakita ko may business ka. Nung una, nakita ko yung pag-start mo pala ng business, kung saan, kung naghahanap ka ng partnership, mga ganun. And in the next day, pupunta ako sa social media mo, hala, parang lumalaki na, nakakuha ka na ng partnership na sa business mo, no? So, ang galing, pinapakita dito, no? I'm happy for you, group 3, no? Kasi dito is you are a lucky person, okay? Even wala yung Wheel of Fortune, no? Pero pinapakita talaga dito, no, na you are swerte, no? Pinnacle of success talaga. Lahat ng ginagawa mong efforts, nagsasuccess, sinasabi dito. Kaya yung iba siguro naiinggit din sa inyo, okay? Naiinggit din yung iba sa inyo kasi ang swerte-swerte mong tao, no? Sana, sabi nila, one day sana, magkaroon din ako, halimbawa kung may business ka and in-upload mo to and marami nakakita, yung isang nanonood doon or isang nag-observe sa'yo doon sa my day mo, nasasabi niya sa sarili niya, sana one day, meron din ako niyan na meron ka. Parang gano'n, no? Nagbibigay ka rin talaga ng inspiration sa iba, no? Namamotivate mo rin yung ibang tao. Kaya, feel ko galing ka rin sa group 1, okay? Group 3. And the next is King of Pentacles. No, kung makikita mo, puro Pentacles, no? 7 of Pentacles and Legacy. 10 of Pentacles and also King of Pentacles, no? So, ang galing. So, pinapakita dito, and the next, okay, may nalaktawan ako. Sobrang na-excite ako sa pagbabasa ng cards mo no group 3. Nakalimutan ko ang 7 of Swords. So, talagang dumaan ka rin sa struggle, no? Group 3, no? Dumaan ka talaga sa, betrayal, sa mga taong hindi totoo sa'yo. And marami rin talagang pinagplanuhan kang pabagsakin pero hindi ka nila mapabagsak, no? Kumbaga, laging may last defend, no? Sa mga, may last defend ka talaga sa mga taong nagpapabagsak. Alam mo kung bakit? At nakikita nyo rin 7, no? So, it is a lucky number. So, talagang swerte ka talaga sa buhay, group 3, okay? And guard against deceit and concealment, disunity, betrayal strategy. Ayun nga, no? So, syempre, maraming nakakita na you are lucky person. Maraming taong naninira sa iyo, no? Gusto ka talagang pabagsakin, no? Gusto nilang sirain ka. Or maraming taong hindi nagiging totoo sa'yo. Minsan ginagamit ka lang, no? Kasi maano ko sa pera, no? Minsan siguro nagagamit ka nila. Or madalas, nagagamit ka ng ibang tao, no? Naaabuso ka, no? Ayun yung gusto kong parating, naaabuso ka, no? Dahil, syempre, mabait ka rin tao, pinapakita dito, oh.
family, prosperity. Nakikita rin dito talaga. And the last is King of Pentacles. Kung makita mo, puro Pentacles talaga na continue to solve issues in practical ways. So, talagang kung magkakaroon ka ng problema, group 3, nasa solusyonan mo kagad. Na halimbawa, again, ako yung audience mo, pupunta ako sa MID mo, nakikita ko kagad, di ba? Una nakita ko na may pinagdadaanan ka, may issue, parang ganon, na mo problema ka. Pero pag kita ko na naman sa MID mo in the next day, hala, nalagpasan mo na, okay, na-solve na yung problema mo, no? So, kapag may problema ka, continue mo lang na isolve mo kagad yung mga problemang yun. No? So, siguro ganun ka rin naman. Kaya talagang nakikita ko na lahat ng efforts mo is nagbubunga talaga. No? And you're an intelligence person. No? And talaga nakikita ko dito sa person mo. No? Alam mo, parang ang bait-bait mo talaga. Madali kang lapitan. No? Madali kang lapitan. Group 3. Mabait kang tao. Kung titingnan ko yung appearance mo, no? Mabait. No? And next is Nine of Swords. Yun nga lang, pinapakita rin talaga na hindi mo naman nakuha yung meron ka ngayon na hindi mo naman pinaghirapan no? Lahat ng nakukuha mo ngayon pinaghirapan mo, no? So, pinapakita dito, no? Again, ang swords is nag-emphasize ng struggles natin in life. Okay? Kung ano yung mga naranasan natin in life, no? Maybe problems, okay? And wherein changes natin decide your next step, no? Siguro dumating ka rin sa point na hindi mo na alam kung anong gagawin mo, group 3, no? Pero, and yes, nagkaroon ka ng anxiety, hindi ka makatulog, parang, ikaw rin yung taong kapag nagkaroon ng problema or nagkaroon ka ng problema sa isang tao, gusto mo na kagad resolusyonan. Okay? Gusto mo nang masolve kagad. Hindi mo na siya pinapatagal pa. Okay? Hindi mo na siya ini-stuck dyan sa sarili mo, sa isip mo, no? Kaya, hindi rin uso sa'yo talaga yung malugmok ka ng todo, no? Hindi rin. Kasi tinatapos mo nga siya kagad siya. Sinabi na nga dito, no? Na, lagi mo na yung nasosolve yung issues mo. And Queen of Pentacles na focus on your home, family, successful, and abundance. Pinapakita rin dito na family-oriented ka, no? Sa group 3, you are family-oriented. Pinapakita sa akin ng cards, no? And nakita ko dito yung mother and father figure, no? Ng isang tao, no? So, talagang mabait ka, no? Protective ka rin sa mga nasimulan mo, no? For example, may business ka. Protective ka doon sa mga bagay na iningatan mo talaga, no? At pinaghirapan mo. Protective ka. And charming ka talaga. Siyempre, alam naman natin, magpakatotoo na tayo kapag may perang isang tao, talaga nagiging charming sa atin kahit pangit, no? Pero di naman ako nagdi-discriminate, no? Pero kasi minsan mga tao ganun yung thought, no? Na talagang pagdating sa pera talaga, no? And truthful, maano ka rin talagang taong, totoo ka rin tao, no? So, ang galing na group 3. Masaya ako na nababasa ko yung cards mo, no? And practical. Always practical ka mag-isip, no? Hindi, alimbawa kapag nagkapera ka, hindi ka yung taong bili na bili kung ano yung halimbawa, makita mo lang, tapos bibili mo, parang hindi ka bumibili ng isang bagay na walang meaning, okay? Or hindi mo naman kailangan. So, ang galing. You are a practical person when it comes to money, no? And also, lack of emotional intelligence, of lack of control, no? And also, it is a King of Cups, no? So, it is more on emotions, no? Pinapakita rin dito na maraming taong akala nila wala kang pakiramdam, no? Kasi nga, nakita nila busy kang tao, busy kang mag-manage ng business mo, busy kang mag-manage ng mga iniingatan mo, parang gano'n. No? Kaya akala nila, mahirap kang lapitan, parang gano'n, no? Siguro yung ibang tumatambi sa social media mo, minsan gato siguro isip niya, no? Siguro, ayun, tama. No, I am not available, no? Kung may, parang nakita nila, kaya kasi sa sobrang kabisihan mo, parang nahihiya sila mag-approach sa'yo, no? Or maybe friends mo na, ay, labas naman tayo, ganun. Parang gusto ko nila kamustahin, pero wag na. Kasi alam nilang busy ka. So, you are not available, no? So, kumbaga, hindi ka rin naman one call. Kapag tinawagan, pupunta ka agad, no? So, talagang focus ka talaga sa goal mo, no? Pinapakita dito. Kasi wala kang sinasayang na oras, no? Ang galing lang, group 3, no? Na you are, kumbaga, yung quotation na time is gold. Talagang napaka-importante sa'yo, no? Ang galing. And sabi ng universe is sometimes walking away is the only option, no? So, girl, nakita ko dito, kung ano yung kinalalagyan mo dyan, no? Marami ka rin taong binitawan, okay? Yung mga taong hindi naniniwala sa'yo, kinat mo, no? Yung mga taong nagbibigay ng negative sa'yo, kinat mo sila, okay? Para makapag-proceed ka and matuloy mo yung pangarap mo, no? Kasi yung iba kasi, totoo naman, kapag pili natin unhealthy yung tao sa atin, layuan na natin, no? Yun na naman yung option natin talaga. Wala nang iba, no? Nalayuan sila or i-cut sila, no? Hindi naman natin din pwedeng daanan sa mga approach, di ba? Kasi minsan magiging masama ka pa. So, ayun yung ginawa mo, no? Kaya ka nandyan sa kinalulugar mo, no? Or kinauupuan mo, no? And sometimes, not because you want to make someone miss you or realize they took you for granted, no? So, siguro talaga na di ka naman umalis talaga, no, para siguro may mga talagang tao lang din talaga na
na talagang tinik for granted ka rin talaga, no? May ganun talagang eksena na nakita ako na pinapakita rin sa akin, no, na may mga tao rin talagang hindi marunong mag-appreciate ng mga ginawa mo. Kaya binitawan mo rin sila, no? So, syempre, kapag ang tao napagod na, no? Ang tao kapag napagod na talaga, no? Hindi na talaga, kahit naman sino, kapag may ginagawa ka sa bagay, kapag napagod ka, hindi, nakakalimutan mo ng pag-effortan, no? And, but because you finally respect yourself enough to know you deserve better, no? So, nakita mo rin talaga na ayaw mo ng ganun sitwasyon na tatawagin ka lang ng tao na sa paligid mo because may kailangan sila sa'yo. Kasi ikaw yung financially stable ka, nakita mo dito, you're financially stable and magaling ka talaga mag-manage, no, when it comes sa money, sa business. And alam nilang kapag tumakbo sila, may makukuha sila sa iyo, no? Kaya iniiwasan mo rin sila, kaya nag-walk away ka na lang din, no? Kasi yun na lang option mo, no? Kasi para hindi ka na maabuso. And ayun yung sinasabi ng universe sa'yo, no? And for me, that's good, no, na may mga kinatkan tao na feeling mo is unhealthy na and negative sa'yo. And that's why nandiyan ka sa pinaglalagyan mo, no? So, thank you, Group 3. Sana na-receive mo yung dapat mong ma-receive na mensahe came from your spirit guides or even sa divine nature natin, no? Or kay universe, okay? And sana maging gabay yan sa'yo, no? So, thank you, Group 3. Bye-bye!